Matapos manalasa ang bagyong Christine dito sa Kabikulan, may mga ilang-ilang kababayan natin ang nanatili sa evacuation center at dito na naiburol ang kanilang himlayan. Papunta kami sa bahay nila J. Brad TV. Naabutan naming abala sa pag-iipon ng tubig ng drum ang nanay ni J. Brad. Malalim pa nito ang pagkalubog sa baha. Halos hanggang bubong ang inabot ng baha. Ito ang matinding sinapit sa kanilang pamilya. Ganyan katindi ang iniwan na pinsala ni Bagyong Christine sa aming lugar sa Kabikulan. Ngunit umaasa kaming babangon sa darating na panahon. Ayan po, dito po sa pagbabalik po natin sa tahanan kung saan po nakatira si J. Brad TV, ang ating kasamaan sa Kalingap. So hanggang ngayon po, 4 na araw na po, ganun pa rin ang sitwasyon po rito sa Barangay Lerma. At ngayon po, naglalakad po kami sa pathway, yung mataas na pathway. Pagka dito, malalim na po dyan. Lagpas tao po dyan. Pag nahulog ka po rito dito sa pathway, sigurado pong lagpas tao. Malalim po dyan dito. Sama natin si Bugoy Lara, si Bugoy. Dahan-dahan lang tayo, baka tayo mahulog. Kasi may mga malalim na part po dito. Ito po yung mga upuan ni J. Brad. Ito po yung bahay nila. Yan. Papasok tayo, pasok tayo sa loob. Nagbawas-bawas naman po, pero konti lang. Yan, magandang araw po. Dito muli sa Sagap TV. Hindi po ito ilog. Yung nanatili pa rin baha dito. So binalikan po namin yung bahay ni J. Brad. At meron kami dala-dala mga hygiene kit, groceries, kandila, lighter, katul, at iba pa. Pili lang pangailangan at tubig na rin, napaka-importante sa panahon ngayon. Contaminated po yung tubig. Kami ba dito nagkakasakit dahil po sa iniinom nilang tubig. So kasama ko dito yung si Bugoy, nagtulong sa akin, si Junin, and salamat po kay Tita Cora at Tito Clem dahil po napansin nyo po ang ganitong sitwasyon na si J. Brad TV. At samahan nyo po ako at ipapakita ko po sa inyo talaga yung sitwasyon ng baha po rito sa Naga City. Yan po, hanggang ngayon baha pa rin. At may dala po tayong tubig na may inom nila. Kasi po napakarumi ng ininuman nilang tubig. Yan, papunta po tayo ngayon kila J. Brad. Medyo nagabihan po tayo kasi nga gawa po na wala tayong kuryente. Naki-charge lang tayo. Hanggang ngayon wala pa pong kuryente dito sa lugar na to. Dami pong stranded. Sa kabila nun, ito ang nangyari sa akin na hindi ko inaasahan. Bigla. Ayo. Ikaw, tanay ka na dyan. Ay, salamat. May kabli. Ayan. Thank you. Yan boy. Yan po yung mga groceries, mga hygiene kit. Tapos tubig, siyempre napaka-importante. Yan, baby. Yan, may katul, alcohol, tapos groceries. Yan, maraming salamat nga pala kay Tita Cora, Tito Clem. Maraming salamat po. Hanggang ngayon po, pa po rito. At medyo po ginabi po kami kasi gawa po, nakicharge pa tayo.
ng ano, grabe man, naka-charge pa tayo ng cellphone. Tapos sa charging area, pila-pila. Ganito po yung naging dark city na po yung ano, Malayo lugar. pa yung, wala pa mga bukas na grocery yan. Wala pang mga bukas na grocery. Mas malayo yung binilan namin ng grocery. Grabe, malalim pa rin, oh. Oh, yung helmet ni Jebra do. Ayan. Lumilitaw yung ano, pambisikleta. Ay, grabe, oh. Mga kalinga po. Lubog na lubog po yung baha dito. Hanggang taas, hanggang baywang. Oo. Yan po mga kalinga po. Grabe. Ayan po yung Sierra Jebra. Grabe yung ano, baha no. Grabe. Tapos umabot pa yun dito sa ano, taas, lumampas pa. Lampas Di grabe, pa sa lampas taas. tuhod. Kaya, lahat lubog. Kaya lubog. Ano nga, ikwento mo nga sa akin yung ano, yung nangyari sa inyo. Hindi namin akalain na ano, na lalakas ang tubig. Kasi nung nakaraan, hindi man dati ganito. Kaya sabi ko, itaas na namin yung ibang gamit. Noong tinasa namin, habang nagtataas ako, pataas yung tubig niya hanggang ano, oo, hanggang dun sa, ano, sa baitang dalawang. Tapos yun, Buti nakalikas kayo. hanggang baywang ko na, umalis na kami. Tapos sabi ko, baka tumaas pa yung tubig kasi ang lakas ng ulan. Ano pa lang yun, alas 7 pa lang. Umalis na kami, nagpahatid ako sa Nagpa-rescue asawa ko. kayo, nagpa-rescue or ano, nagkusa kayong pumunta ng evacuation center? Nagkusa na lang kami kasi umaga pa lang, nagsabi na sila, magsilikas na daw kami. Ay, mababaw pa naman yung tubig. Dati, hindi naman ganito yung lagi yan. Ano. Ngayon lang to nangyari dito sa Naga. Grabe, ano? Oo. Ilang bagyo nang dumating dito sa Naga? Hindi naman ganyan nangyayari sa atin. Hindi. Hanggang baywang dyan sa loob. Si Gbrad pala, pursa na umuwi daw, nag-aalala sa inyo. Sabi ko sa kanya, okay naman sila. Kaya nagpursa sila, na-stranded sila sa San Fernando. Hindi naman sabi sa akin kasi wala namang contact mo. Lubat lang. Saka lubat pa yung Oo, cellphone lahat. niya. Wala. Ako na lang yung naging contact ni Jero. Oo. Kaya pinuntahan ko kayo. Tapos, sabi ko, mas maganda yung nagbalik na sila ng diet na para dyan mo na safe mo na Para sila. safety siya doon. Sabi ko, wag mo na magano kasi tatangayin doon ang pagdating. Oo. Ang San dami. Fernando, Milaor. Ang dami Ang yung daming namatay. na-stranded po na masasakyan. Kaya ngayon, walang tayong pa Maynila. Wala. Wala ngayon Hanggang dyan pa ngayon. Maynila. Ayun, grabe oh. Mga kalingap, grabe po. Paano kayo niya pag umiinom ng tubig? Di ba hindi safe yung tubig na yun. May mineral, merong namigay ng mineral. Unti-unti namin yun. Tinitipid niyo. Oo, titipid namin yun. Tapos yun, may naiwan pa mang kaunting bigas si Gilbrad bago umalis. Kasi sabi namin bibili kami ng bigas. Oo, yun. May natira pa naman. Siyempre marami kami doon sa evacuation. Ay, nakakaya naman, di mo pakainin yung gutom na rin naman sila. Pare-pareha sa makling gutom na kasi. Yun, nagsaling na kami para sabay-sabay na kami kumain doon. Ayun kaya pumunta tayo dito kasi may nag-alala din si Tita Cora. Napanood yung video, si Tito Clem nag-alala din. Kaya nagpadala agad ng tulong si Tita Cora. Meron po dyan ng groceries. Ito. Mga kailangan nyo, mga hygiene kit, kandila. Kumpleto lahat yan. Ay, wow. Galing. Shampoo ni Talia. Shampoo ni Talia. Tamang-tama. Tapos may pangligo Ubos na dyan, ngayon. may shampoo na dyan, may kumpleto, may alcohol. Yan na importante, alcohol. Importante alcohol. Tapos ito, marami to, mga dilata, mga groceries, Milo, gatas, sukal, kape, kumpleto sa Ricardo. Ayan, so ayan, may tubig. Anong gusto mong sabihin kay Tita Cora, kay Tito Clem? Maraming salamat po Tita Cora at Tito Clem sa paabot mong tulong sa aming pamilya. Kasi inaanak din ni Tita Cora, si J. Brad.
Oo nga, sabi sa akin ni Jibrad, Mama, kumusta na kayo dyan? Sabi ko, okay lang naman, Nonoy. Huwag ka na, sabi ko, huwag ka mo nang umuwi. Wala siya mag-alala. Oo. Sabi ko kay J. Brad, andito pa man ako magre-reparo. Oh, yun. Si Sagap, pumunta naman sa evacuation center. Sabi ni J. Bro. Di pa naman namin nakokontak si Jero hanggang ngayon. Kasi Wala naman load. Lobat yung cellphone. kuryente, pahirapan nga yung mga Walang charging kuryente station. dito. Saka buong Naga, kahit sa Oo. Del wala pa rin. Oo. May mga ilan din na bagay na may mga kuryente, kaso pili lang, parang bihira lang. Bihira lang. Malayo. Ano pa yun? Sa malalayong lugar yun. Malayong Matataas na lugar. Upper Barangay, mas Oo. malayo pa sa Del Rosario. Maraming salamat, Tita Cora, Tito Clem. Hindi mo ina-expect Hindi ko ini-expect na meron kang pinadalang ganito sa amin. Maraming Hindi mo- salamat. Di ko akalain. Takle, maraming salamat po. Maraming salamat po. Bahala na kayo dyan maggastos sa yung pera. Tamang-tama. May palit ako ng side ko sa taas kasi Panggastos na sila. may na lubog yung yung plywood. Salamat po, Tita Clem. Tita Cora. Tita Cora, Tita Clem. Tita Cora, Tito Clem. Maraming salamat. Yan po, sa mga gusto pa pong tumulong sa kalagayan ni J. Brad, bukas po ang ating Facebook page at pwede rin po kayo mag-message po. At sa mga nasa lanta ng bagyo, gaya ng mga nasa evacuation center, at tayo po ay magsasagawa ng feeding program. Opo. Kasi kawawa naman yung nandun sa, Opo, wala kasing makain, ang Oo. iba, walang pambiling bigas, wala man Mhm. pang trabaho. Magkakandak tayo ng feeding program doon sa evacuation center dito sa Barangay Lerma. So pambihira lang po nangyari ito, ngayon lang po ito nangyari. So maraming bagyo na po ang dumaan. Dati pa lang, one day pa lang bumabalik na sila dito. 4 na araw hindi pa rin nagsusubside yung baha. 4 na araw na. Ganon pa rin yung baha. Grabe. Ganon po katindi ang pinsala ni Bagyong Christine. So yan, mag-ingat po tayo mga kababayan at sa mga lulusong ng lugar at saka maghugas kayo ng paa. Okay. At saka maghugas kayo ng sabon, hygiene kit, may mga hygiene kit dyan. Sige. Ayan, Salamat, Sagap. Maraming salamat, Sagap. sabi ni J. Brad, buti nandiyan ka lagi sa J. Brad. Ay, J. Brad. Hindi naman ang papabaya si si Sagap TV. Laging nandiyan si Sagap TV. Sabi nga ng iba, pag nandyan si J. Brad, Andyan si nandiyan si Sagap. Sagap. Kahit sa diet, sabi nga, Kambal sila. kaya nga sabi sa diet, pag nakikita ako sa diet, asan si J. Brad? Asan si J. Brad? Ang tingin sa akin, pumapasok sa isipan nila, nagsisync sa isipan nila, J. Brad TV agad pag nakikita ako ng mga taga-diet. Oo, totoo yun. Kumbaga na-reflect. Oo. Sabi ko, busy sa pag-aaral. Ngayon, hindi naman pag-aaral kasi gawa ng Baka mga abutin pang 1 buwan niya. 1 buwan. Kasi baka matagal, pagka-recover, matagal na butisip yung mga manok mo. itinaas yan ng asawa ko doon sa taas. Yung mga pato lang. Pato na doon. Ay, kala ko inanod. Hindi, nandun sa Ayan, J. Brad, yung aso mo si Baki, Sa taas si Siola. si Shula. Nag-aalala si J. Brad, yung niya daw. Naglinis kasi ako dito. Yung aso niya daw si Baki. Ayan Ayan yung aso mo, J. Brad. Safe. So maraming salamat po, Tita Cora, Tito Clem, sa blessings na pinamahagi nyo po sa pamilya ni J. Brad. Sana mas dumami pa po ang katulad nyo pong may mga mabubusilak na puso at hindi po nagpapabaya. Maraming salamat po sa lahat. Thank you so much and God bless you all, mga kababayan. Ingat po palagi sa baha. Yan, sa mga po diyan sa mga kababayan natin na nasa lanta din, magpakatatag kayo, lahat tayo babangon. Yan. Thank you so much